Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. So pinagpalang Sabado po ng umaga mga kapatid. Good morning na Sister Vina Encarnacion. Good morning Father Arman. Good morning na sa ating mga maagang nagising. Ayan. Keep on sharing, tagging ang ating pong Facebook Live ngayong umaga, ang Daily Vibrant Word, para marami pong makapakinig ng ating pong live streaming sa araw po nito. Sister Almira, good morning. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Bago tayo mag-umpisa, tayo po yung mawid sa ating pong Panginoon. Malayan natin siya ng pagsamba sa umagang ito. Sister Jenny, good morning. God deserves the glory. God deserves the honor and praises. Sister Josephine, good morning. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. See like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. You reach in love in your slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Yes, you want to see like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Yes, you are. You are worship your holy name. Yes, I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end's draw near, and my time has come. Oh, all your goodness I will keep on singing. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. Yes, you are. You are worship your holy name. You
worship your holy name. Oh, we praise your name, Lord. We glorify your name today. Dapat po kayong tumanggap ng pagsasamba, pagluwalhati, Panginoon, sa magang ito. Once again, Father, we give to you everything today, Lord, ang aming daily vibrant word. Ikaw po maghari, Panginoon. Mula sa umpisa niyo sa pagtatapos, Lord, samahan niyo po kami, Panginoon Diyos. And we invite, Lord, the presence of the Holy Spirit sa aming kalagitnaan. Ikaw po maghari, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord, ng salamatan. Sa'yo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yun namin. God bless po mga kapatid. Yan. Good morning na. Sister Angie. Yan. Pastor Jun Vilas from Lubang. Good morning. Sister Bernadette. Yan mga kapatid. Sister Lolita. Good morning. Sa pong pinagpalang Sabado po ng umaga. Ayan. Without further ado, tayo na po mag-proceed sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Ang ating pong topic is about obedience unlocks God's power. Sabi po sa Luke chapter 5 verse 1 to 7, sa NIV, sabi po dito, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water edge 2 boats, left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, which is Peter, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. So verse 4, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep waters and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we have worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in their other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. Ayan, purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Panginoon. So, malinaw na obedience unlock God's power. At sabi po ng Isaiah chapter 1 verse 19, sabi dito, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. So, meron pong direktiba dito, mga kapatid, at naniniwala po tayo na marami pong mga tao, they are obedient but not willing. Diba? So, kailangan mayroon tayong willingness to obey. And ano sabi po doon sa bandang dulo ng Isaiah chapter 1 verse 19, sabi dito, you shall eat the good things of the land. And also sabi po ng Psalm chapter 128 verse 1 and 2, sabi dito, blessed are all who fear the Lord, who walks in obedience to Him. You will eat the fruit of your labor, blessing and prosperity will be yours. Malinaw, ano? So pag sinabi pong obedience, mga kapatid, sabi po sa Greek is hupakoi. It literally meaning to listen under or hearken submissively. Also, sabi dito, obedience means listening to God and doing what He says even when we do not understand. And also, it is uncomfortable or it requires sacrifice or nobody else is doing it. Hupakoy ang ibig sabihin po ng obedience, mga kapatid. It literally listening, no? Hearken submissively. Sabihin, audible, naririnig mo yung isang bagay. Kaya nga, obedience is the one of the greatest demonstration of our love and trust in God. And many people want God's blessing and favor and breakthrough,
but few are willing to obey Him completely. Kaya ngayon ang problema eh. May obedience, pero walang willingness. Kaya malinaw po yung Isaiah chapter 1 verse 19, di ba? You will eat the good thing of the land if you are willing in obedient. Hindi lamang kung obedient, but is willing, mga kapatid. Kasi marami po mga tao, madali naman sumunod, no? Lalo na kapag naiintindihan, okay, nauunawaan nila yung instruction, madaling sumunod. Pero, sumusunod nga naman sila, pero meron pong murmuring, di ba? Hindi, wala siyang willingness to obey. Sa mga bata na lamang, gano'n, di ba? Pag inutusan natin ang mga bata, sumusunod nga sila. Pero kapag sila po ay humakbang na, meron pong murmuring, di ba? May pagrireklamo. Yan. Mga kapatid. Kaya obedience is not always easy, but it always brings purpose, protection, and blessing. May kakibat po yan ng protection and also blessing. Kaya nga, it is not a single act. Sabi nga dito, it is a pathway. It is a daily journey of trusting God step by step. Oo. Progressive. Kaya nga, mga kapatid. And many believers want God's promises, but they do not want to walk the path that leads to them. Naliliglik nila yung mga bagay-bagay, mga kapatid. The pathway of obedience may be narrow or difficult and uncomfortable, but it always leads to life. Take note, no? It always leads to life, peace, and purpose. Kaya nga, di ba? Sabi po ng Bible, obedience is better than sacrifice. Di ba? So, 3 puntos po, 4 na puntos ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Doon po sa ating pong binasa sa Luke chapter 5, Luke chapter 5, verse 1 to 7, mga kapatid. Yung puntos po natin, number 1, obedience is progressive. Ayan. Progressive. Kaya doon sa verse 11, so they pulled their boats up on the shore and left everything and follow Him. Kaya nga, delayed obedience is still disobedience. Partial obedience is still disobedience because God honors a heart that fully submits to Him. Kung titingnan natin, mga kapatid, ang pagsunod ay progressive. Day-to-day learnings. Oo. Kasi may mga instruction. Kailangan kasi malinaw ang ating pong pandinig, no? Naririnig natin ng audible. Yung instruction. Kasi marami pong ganon, mga tao na pag inutusan mo, sumusunod sila, pero hindi nila na malinaw na narinig yung instruction. Kaya pagdating doon sa lugar, nag-iisip sila kung ano yung kanilang narinig na inutos. So dito po, nakita natin, si Peter, so they pulled their boats up on the shore and left everything and follow Him. And also, meron tayong example dito, yung isang kitungin, yung sinaaman, no? Very familiar story sa Biblia, mga kapatid, na meron po siyang karamdaman, leprosy, o kaya yung kitong, no? Sabi po sa kanya, nag-humingi siya ng tulong kay Prophet Elisha na tulungan na gumaling, ano, mga kapatid. At sabi po ni Prophet Elisha ay lumublob siya doon sa ilog Jordan 7 times. Naalala po natin, ano? And, syempre, kung yun na lamang yung pinaka-last option para tayo po ay magkaroon ng breakthrough or kagalingan, siyempre susundin natin. Pero po, meron pong tawag nito, reaction. Diba? Sabi niya, ang dami namang ilog, bakit diyan pa sa ilog Jordan? Diba? Pwede naman dito sa malapit na ilog na malinis, ba't doon pa? Tanda natin na very specific, no? Yung instruction sa kanya ni Prophet Elisha, 7 times na lumublob siya doon sa ilog Jordan. At kaya nga tiyawag ito, obedience is progressive. Ang akala ni Naaman, sa unang lublob niya, gagaling na siya.
Unang lublob, ganun pa rin. Pangalawa, ganun pa rin. Pangatlo, ganun pa rin. Pang-apat, ganun pa rin. Para bagang sa pakiramdam niya, parang walang sense. Oo, kasi apat na kong lubog, wala pa rin eh. Di ba? Kaya nga progressive, no? Kasi kung sinaaman po mga kapatid ay doon pa lang sa panglima, pang-apat ay huminto na sa paglublob doon, hindi na-accomplish yung purpose ng kanyang obedience. Kaya nga yung ikapitong lublob niya, doon na nangyari, mga kapatid. Di ba? Progressive. Kailangan kasi 100% obedience tayo. Hindi lamang partial o kaya 99.9% obedience is total disobedience. Ano pa? Number 2, obedience is immediate. Same verse sa Luke chapter 5 verse 11, sabi ito, they left everything and follow Him. Kaya nga, malinaw na sumunod agad-agad sila. Peter, iniwan yung bangka, they left everything and follow Jesus. Obey immediately. Sabi dito, delayed obedience weakens spiritual sensitivity. Nagpapababa pala, no? Ng spiritual na sensitivity. Kapag lagi tayong nag-delay o pinapabukas-bukas natin. Lalo na kapag malinaw na narinig natin yung mensahe ng Panginoon, may instruction sa atin, malinaw, audible, may confirmation, pero didili-dili natin. Sabi diyan, it weakens our spiritual sensitivity. Kaya nga, kailangan ng obedience ay immediate yan. No? Hindi pinagpagpapabukas. Mahal kong kapatid, kailangan kapag narinig mo, sabi nga ng Biblia, if you hear the word of the Lord, do not harden your heart. Oo. Ganun po ang ginawa po nila Peter. Ganun din po ang ginawa ni Matthew, kung titingnan natin, di ba? After na na-encounter ni Jesus, si Matthew, alam naman natin yung kanyang trabaho, tax collector. Nung tinawag siya ng Panginoon, iniwan niya agad-agad yung kanyang ginagawa. Siguro sa literal na normal na empleyado, di ba? Hindi muna sa susunod basta-basta. Bakit? Kasi nga, di ba, may trabaho siya eh. Oo, titingnan natin. Siguro, ang unang-unang maririnig natin sa kanya, Lord, hindi pa tapos yung aking trabaho. Oo, pwede ba, 5 o'clock na lang ako hapon, susunod sa iyo. O, di ba? Pero sabi po ng Biblia, mga kapatid, on the spot, sumunod po si Matthew sa panawagan ng Panginoon. Kaya nga ang obedience, dapat yan immediate. Hindi na dapat yan pinagpapabukas pa. Diba? Sabi po ng Matthew chapter 9 verse 9, as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Sabi doon ni Jesus, follow me. He told him, and Matthew got up and followed him. Diba? Walang hesitation, mga kapatid. Bakit? Narinig niya ng malinaw yung tinig ng Diyos. Dapat ganoon din tayo. Mga kapatid. Napakabilis natin sumunod sa ibang bagay, pero kapag sa gawain na ng Panginoon, hisitan tayo. Nagdadalawang isip tayo. Oo. Hindi kagad-agad tayo nagdidesisyon. Di ba? Pero pag sa ibang bagay, napakabilis natin magdesisyon. Example pa natin si Jesus sa Philippians chapter 2 verse 8. Sabi dito, in being found in appearance as a man, sino yun? Si Jesus, He humbled Himself by becoming obedient to death. Even death on a cross, mga kapatid. Ginawa ko yan ni Jesus to fulfill the promise. So, yan po mga kapatid. At ang pangatlo na ating puntos, obedience is a choice. Yan. Sa Luke chapter 5 verse 5, sabi po dito, Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. And take note dito sa sinabi niya, but because you say so, I will let down the net. Diba? Napaka-powerful
Ito pong instruction ng Panginoon sa kanila. Kasi alam nila Pedro na sila po ay bayasa sa dagat, sa pangingisda. Alam nila, Lord, magdamag na kaming nasa laot eh. Wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Choice yun, mga kapatid. Kaya nga, yung iyong choices sa buhay mo, it determines your future. Oo. Napaka-importante na pumili tayo ng tama at naaayon sa palatuntunan ng Diyos. Kasi kapag tayo po ay nag-fail, sa ating pong pagpipili, may mga consequences po yan. Ganun po ang ginawa nila Peter and John. Sabi niya, dahil sa sinabi mo, Panginoon, gagawin namin. On the spot, ginawa po nila. Walang hesitation. Wala nang tanong-tanong pa. Wala nang paliwanag. They are convinced na yung kanilang nasaksihan o narinig ay Diyos at makapangyarihan, mga kapatid. Napaka-importante. Every day we make a choices. Tanda natin. Some choices are small, while others shape the direction of our lives. One of the most important choices a person can make us whether to obey God or not. May pagpipili talaga, mga kapatid. Obedience is not automatic. Take note this one. God gave us free will. He does not force people to follow Him. He invites us to trust Him and choose His way. Kaya nga, kailangan ang tao magkaroon ng born-again experience. Ma-transform, ma-divert, mga kapatid. Kasi ang natural ng kalikasan ng isang tao ay talagang merong katigasan ng puso. May pagdududa. Mga kapatid. Pero po, titingnan natin yung nangyari po sa mga mangingisdang ito, mga disipulo ni Jesus. On the spot, siya po ay sumunod. Mga kapatid, many people want God's blessing. Marami po mga tao na nais. Siguro, siyempre, lahat naman tayo gusto natin ng blessing. Pero po, sabi natin kanina sa Isaiah chapter 1, verse 19, di ba? Meron pong kaakibat na willingness to obey. Hindi naman nauna yung you will eat the good thing of the land. Nahuli nga yun eh. Nauna yung alin? Willingness to obey. If you are willing in obedience, you will eat the good things of the land. Di ba? Napaka-importante. Na wag natin marambol-rambol yung mga bagay na ito. Maunawaan natin, mga kapatid. But obedience requires decision. Kaya nga yung decision mo ngayon, ikaw ay nandito ngayong umaga, gising na gising, nagtitik down notes sa mga topics o kaya sa mga points, di ba? Mga kapatid, nagdesisyon ka na magising ng maaga para makapakinig, makapanood ng Daily Vibrant Word. It is a decision, it is a choice. It is a daily choice to surrender our will to God. Di ba? Hindi lahat nakakapag-gising ng ganitong oras kasi nga kasarapan ng tulog. Pero dahil ikaw ay nandito sa ating pong, ilan ba ito? 24 viewers. Di ba? Obedience is not a one-time event. It is a daily lifestyle. Di ba, mga kapatid? It is a daily lifestyle. Kaya nga kanina yung una, progressive. Yung pangalawa, immediate. Ito po yung pangatlo, obedience is a choice. At yung pang-apat, mga kapatid, obedience brings blessing. Ito po, lagi ang inaasam-asam natin. Pero sabi ko nga kanina, may kaakibat yan na pagsasakripisyo. Kaya sabi po ng verse, binasa natin sa Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Ito po ang pinakamaganda dito, mga kapatid. Obedience position us for God's favor and protection. Hindi lamang pala blessing, hindi lamang pala favor,
meron din pong protection. Ito po ang napaka-importante. May blessing nga, mga kapatid, pero walang protection, kaya nga ang bilis mawala. Nagtataka tayo, ang bilis mawala kasi wala siyang divine protection. Walang protection, mga kapatid. Si Lord, ano yan eh, hindi yan tulad ng tao na urong-sulong. Di ba? Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Pag sinabi ng Lord na pagpapalain ka, pagpapalain ka. Kaya nga maraming mga nag-OFW, di ba? Di ba, mga kapatid? Akala nila yun yung tunay talaga na pagpapala, no? Marami din talaga ang pinagpala. Pero dahil yun sa iyong pagsunod. Dahil yun sa iyong pagpipili, mga kapatid. Kaya ang blessing doon is yung pagsunod mo, yung obedience. Oo. Because obedience positions us for God's favor and protection. It brings blessing, mga kapatid. Oo. Na hindi nagkulang ang Panginoon. Lahat ng bagay ibinibigay sa kanyang mga anak kapag tayo po ay mayroong willingness to obey. Okay, example, si Noah. Very profound and familiar sa atin yung ginawa po ni Noah during that time. Noah chose obedience even when people mock him. Diba? Ikaw ba naman, tatayo ka gagawa ka ng daong sa disyerto. Pero, ano ang ginawa ni Noah? Noah chose obedience even people mock him. At ano po yung naging resulta ng kanyang pagsunod sa Panginoon? His family was saved. Di ba? Dahil sa pagsunod ni Noah sa Panginoon, yung kanyang buong pamilya ay naligtas. And dahil sa kay Noah, mga kapatid, naging parte siya ng divine plan ng ating pong Panginoon. Kaya nga after the flood, di ba? Tayo po ay nanggaling na sa lahi ni Noah. Doon sa isang anak niya. Di ba? Makita natin, mga kapatid. Kasi nga, it is a part of God's divine plan. Oo. Mga kapatid, sa buhay po ni Noah. Kaya ngayon, tayo po yung naging recipient. Tayo po yung mga beneficiary doon sa obedience na ginawa po ni Noah. Di ba? Na kahit anong pagtutuya, pagmamak sa kanya, siguro, natawanan siya every day, every minute. Pero hindi siya natinag. Kasi nga, malinaw niyang narinig. Di ba? Yung tinig ng Diyos, yung instruction ng Panginoon. Narinig niya. Convinced po siya na ginagawa niya ang bagay na ito hindi lamang para sa kanya, kundi para mapatunayan na ang Diyos na kanyang sinasamba ay makapangyarihan. Kaya nga, di ba, after the flood, yung pamilya lang ni Noah ang nasave. His family was saved. Oo, kaya maganda po ang ginawa po ni Noah. Kaya nga, ang pagsunod, ito ay nagdadala, o it brings blessing sa lahat ng mga sumusunod sa ating pong Panginoon. As we conclude, sa araw po nito, the power of obedience is not just about rules. It is about relationship. Kaya napaka-importante yung relationship eh. Kailangan meron tayong personal relationship sa ating pong Panginoon. Meron dapat tayong pagtitiwala sa Kanya and full surrender sa ating pong Panginoon. Di ba, mga kapatid? And also, obedience, quote-unquote, releases blessing. Ano pa? Brings protection, strengthens our faith, and reveals love for God, and position us for God's purpose. Ito po yung mga positibo
na atin pong nararanasan because tayo po ay sumunod sa ating pong Panginoon. Minsan sa oras na ito mga kapatid, you may not understand everything God is asking from you today. But remember, always remember, God's instructions are never meant to destroy you. They are meant to direct you. Yan. So yan, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Kaya ang challenge po natin ngayong umaga mga kapatid, what is God is asking you today to obey? Meron bang mga unforgiveness, unsurrendered, di ba? O kaya may mga compromise tayo. Kailangan natin ipagkatiwala yan sa ating pong Panginoon. Lord, ikaw na po ang bahala. Take over, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa kanyang salita. Dalayan ko, meron tayo napulutan ng aral. Na-encourage tayo sa araw po nito mga kapatid. At baon-baonin po natin, na meron palang pagpapala kapag tayo po ay 100% na sumusunod sa ating pong Panginoon. Ayan, good morning na. Father Richie, ayan, good morning. Sister Angie, Sister Vina, Sister Ami, Sister Marilo, Puntanilla, good morning na po sa bawat isa. Ayan, maraming salamat sa bawat isa mga kapatid sa nagsubaybay sa ating pong Daily Vibrant Word sa araw na ito. At ngayong umaga, akin pong tinataas, Lord, sa aming pong mga kapatid ngayon na mayroon pong physical illness, Lord. Tunay nga, Lord, ikaw po nakaalam ng kanila pong kalalagayan. Touch their lives, Lord. At ipadali mo po ang kagalingan na gumula po sa inyo. You are the source of life, Lord God. Kaya naman lugar sa iyong mga kamay, pagkakatiwala po namin sa iyo. Ngayon po mga kapatid na mayroon pong mga karamdaman sa araw po na ito. Also, kami po ay nakikigalak sa mga nagdiwang ng kaarawan sa araw na ito, even mga anniversaries, Lord. Kami po ay nakikigalak sa kanila pong mga pagdiriwang. Lord, maraming pong salamat. Dalayan ko din po sa maghapon ng Sabado. Maging mabungo po kami. Ingatan niyo po kami, Panginoon, lahat ng aming gagawin. Higit sa lahat sa inyo po mga pamilya, Panginoon, Lord God. Liyo mo kami anong plantlo ng kaaway sa buong maghapon, Lord God, at bigyan mo kami ng kalakasan. Salamat Ama sa araw na ito. Binabalik po namin, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po mga kapatid, maraming salamat. God bless po and to God be all the glory.